Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Asin sa Kakambi. Kamsur Online. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Mga tunga marinaga po sa Saindo, Aldaw na Miyerkules Gunyan, July 3, 2024. Iato niya mo sa inong amin ng mga bareta na sa inong pong mantabayanan simulcast sa mga kakamping radyo. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Live kita na ang tabayanan sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Ang samuyang live streaming via FB Live sa pangarang pong bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Nagpo-broadcast on-air online, halid sa studio kang Kakampi Kamsur, Barangay Tabuco, Naga City. Kay barang ko sa Palma sa lalo teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakambi Network News. Mga bareta ngunyan, ino sa Senado Nasyonal. Ibinugtak na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Senador Sani Angara bilang bagong sekretary ng Department of Education. Karibay ni Vice President Sara Duterte na nagdimitir sa pwesto kalitalikod na Hunyo 19. Sinabi ng Presidential Communications Office na maging epektibo ang appointment ni Angara sa maabot na Hulyo 19. Ang anunsyo ginibo ni Presidente Marcos ay kada-7 cabinet meeting sa Palasyo Malacanang, Kasugma. Sinabi ng Presidente, inako ni Angara ang alok na maging Deputy Secretary. Si Angara bistado bilang takapagtulod kang edukasyon sa nasyon. Nagtapos ang senador sa Master of Laws sa Harvard University, Bachelor of Laws sa University of the Philippines, asim Bachelor of Science in Economics sa London School of Economics. Nagpasalamat man si Angara sa kumpiyansa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa katagod na bareta mga tugang, ipinahayag man ni Senadora Risa Antuberos na pigilauman niya sa kapwa niya senador na si Sani Angara matapos na ibugtak bilang bagong sekretary kan Department of Education. Naugma siya na pinili ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Angara para maging karibay ni Vice President Sara Duterte na nag-dimitir sa sayang pwesto na ipagnahaloy. Alagad kinakon manggrari sa trabaho na kay Pon Hampangon si Angara bilang sekretary kan sinambit ng ahensya. Kaya puwara sa krisis sa edukasyon kay Pon manggraray pakusugon asin papusugon kan senador ang sistema kang edukasyon sa nasyon kasabay kang pagtato ning pagmakulog sa mga estudyante pati naman sa mga education worker. Mientras tanto nagtao manimpayag si Angara matapos siyang ibugtak bilang bagong sekretary kana sinambit ng ahensya. Sinabi kang gobyerno na ang mga Pilipinong nangaipuning tabang pinansyal kang gobyerno ang pwedeng kaipuhanon sa urog na madaling panahon na magkaigwaning sarong national ID tangaling baging magkakarigo asin makaresibin ng tabang. Sa joint meeting kang nagtarikod na daw sinabi kang Economic Development Group asin Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang mga planong gamiton ang Philippine Identification System para sa disbursement kang subsidy. Katakon gani, kung i-implementar ang sistema gani, ang mga individual na mayo pang Philippine Identification o PhilID, digital man o physical, pwedeng dahil makakuha ng subsidiya kan gobyerno. Sigun sa Facebook post kan Department of Finance, tinawan doon kan EDG, asin kan IAC, IMO, na ang paggamit kan PhilSys sarong episyenteng approach. Mientras tanto sa presente, ang pagkaparehistro asin pagkapatunay ka mga kwalipikadong marisibilin tabang kang gobyerno o ayuda pinapamahalaan kan manabaybang ahensya kabalidad Department of Social Welfare and Development patanaman mga lokal na gobyerno. Ang presenteng proseso nagabot na sa mga pag-aabala sa mga pagmariwas asin naglangkaw ni mga
kahaditan dapit sa mga paagi sa biting. Katakot ganit ang masimbagan ng isyo. Sinabi kan DOF, isa sa ikukonsider man kang gobyerno ang paggamit kan Philippine Identification System bilang sarong sistema kang pagpaparehistro asin pagpapatunay para sa mas tultol na pagbariwas ning mga subsidiya. Alagad ang plano kang gobyerno na gamiton ng PhilSys para sa pagbariwas ning subsidiya. Naglataw sa naman sa tao ka mga kahaditan sa pagkaabala sa pagpalawas ka mga pisikal na card para sa Philippine National ID. Kan Abril 26, 50.02 milyon ang National ID ang natriumpong naihatod sa mga rehistradong individual sa enterong Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:12 ang oras yatong ulan. Sa ibang paretang ulan, mantinidong no rally zone ang nagkapit ng parte ng Commonwealth Avenue sa nagraraning ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jane Fajardo. Lalo din dang ipapautob ang no rally zone harni sa batasan pambansa tangaling day na maging dagdag pasadon pa sa mga motoristang maapektaran kan ipapautob na traffic rerouting scheme. Sabi ni Fajardo, sa ngunyan hilalat na sana kang PNP ang maging desisyon kang Quezon City Local Government Unit katakod sa mga grupong tutugutan na magkondusir kan sa mga hero protesta. Araw kan dati, suway ang rally para sa pro asin anti-Marcos administration. Dagdag pa ni Fajardo, may kipag-order ang Quezon City Police District sa House of Representatives dapit sa maging latag kan seguridad para sa zona kan presidente. Alagad sinabi kan tagapagtram kan pulisya na araw ka mga nakalis na zona kan presidente, may template ng sinusunod ang pulisya para ini o para digdiyasin ba kung sinda ni mga kinakaipuan na adjustment kung kinakaipuan depende sa sitwasyon. Inapurbaran ng mga tugal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propostong Fiscal Year 2025 National Expenditure Program o NEP na minasuporta sa mga importanteng programa kang administrasyon sa ilalim kan Philippine Development Plan 2023-2028. Ang propostong national budget para sa fiscal year 2025 abuton sa 6.352 trillion pesos. Basado sa direktiba sin policy guidance kang presidente tatawan prioridad kang gobyerno ang food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity, asin energization. Sigun pa kay Presidente Marcos, sa irarom kan inaporbaran na NEP ang ahensya kang gobyerno na makakakuha ng dakulang pundo halis sa gobyerno. Iyo ang education sector, kamali ang DepEd, SUCs, CHED, TESDA, Public Works, o DPWH, Health, kamali ang PhilHealth, Interior Local Government, asin ang Department of National Defense. Kamali man sa mga top priorities para sa pundo, iyo ang social welfare, agriculture, asin ang attached corporations, Department of Agrarian Reform, Department of Transportation, Judiciary, asin ang justice. Nakula man ang pundo na itatagama sa maintenance asin iba pa mga operating expenses na susundan kan personal services, capital outlays, asin financial expenses. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras yatong yan, inako ang Palasyo Malacanang. Ang paglilimiter ni Monetary Board members Anita Linda Aquino asin Bros Dolintino epektibo Hunyo 30. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nag-attender pa sila sa June 27 meeting kang Monetary Board. Ang pagbubutas kan duwang miyembro kang board ang pinaka-primero sa istorya. Apura na lang ang pagdimiter sa pwesto ni dating Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno para pamayuhan ang Department of Finance. Nasa Monetary Board giraray si Diokno kan ibugtak si dating Senador Ralph Recto bilang Finance Secretary. Kung kan ibuk na ang BSP kan 1993, mayo pang miyembro kang Monetary Board ang nagdimiter. Apura sa duwa. Nagbutas si Aquino asin Tolentino sa kasagsagan kan iskandalo dapit sa ghost employees sa senda mga opisina na rin naglalawag alagad digular na gisweldo. Sa BSP, pinakadakula ang sweldo sa interong gobyerno asin inaabot sa disay sagod sa
17 bond pay ang silang kinukubra sa sarong taon. Sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, itinimbre sa indak ang parasyo Malacanang kang Hunyo 30, epektibo ang paglimitir kan duwa. Ang sa inda mga tauhan na koterminos, may 30 dias na extension para sa transition. Ang 30 dias na transition as in extension sa patakaran, naloy nang inapurbaran kan Monetary Board kan Bangko Sentral ng Pilipinas. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugan, 17 makalampas ang alas 7 o alas 5 ng pagkaga. Mga bareta haling kunyan sa lawas. Operation Manager na nadukayang gadan duman sa Basod, Camarines Norte. Igwadang tulong persons of interest at mga autoridad. Baretang yan, Aliki Maiko Garcia. Maiko! Igwa ng tulong persons of interest ang Philippine National Police sa sinasagibo nitang maiwas na investigasyon sa pagkakakuang ganan kay Jason Clidoro. Si Clidoro, residente kang Barangay Liboton, reported na nawawarak ang Hunyo 27 sinadukayan na nasa state of decomposition sa Basud, Camarines Norte. Si Clidoro, 38 anyos, asinat operations manager kang online company na Shato Information Technology OPC. Binahayag ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtarap kang NCPO, dahil pa madeterminaran na sa Basod Mananggad siya ginadan o dumanas na iwinalat. Kansarong banggi, pinagkumpirmar naman ang pamilya ni Jason na siya Mananggad ang nakuang bangkay sa nasambit na lugar sa Camarines Norte. Nagluluwas sa investigasyon na igwaning tulo na nakuang person of interest ng Saro Chinese National. Banga na manunugod sa kwarta ang rason sa pagbaslang sa persona. Padagos ang sinasagibong may iwasan na investigasyon ng Philippine National Police para sa pagkakadakop kang may kagibang krimen. Mientras tanto, sa research kang KM Newsroom, napagraman na si Clidoro, halangkaw ang posisyon as in operations manager kang Shato Incorporated, ang online company involved sa dakulang online scam na inaagi sa Ponzi scheme. Balat na feature rin sa Rappi Tulpo as in iba pang news outlets. Itong sinasabing na Shato. Dahil pa nakumpirmar kang PNP kung ang pagkakaimbulto kani sa Shato ang rason kapag kakagadahan kay ni. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Sarong persona naman arestado sa drug bypass operation dyan sa Pasacao, Camarines Sur. Mike Gravito sa report. Niyan sa paglapas kang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 an sarong 38 anyos na soltero sa Banuan kan Pasacao, Camarines Sur na pinagsabi kan mga otoridad nagtutulod kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation. Sa report gikan sa Pasacao PNP pasado alas 4:21 nin hapon kasudma duman sa Zone 3 Barangay San Cirilo, Pasacao, Camarines Sur kan isagibo kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Pasacao PNP ang bypass operation kontra sa persona kan sarong Rosalio Baran, residente kan Barangay San Cirilo na nabitan ng Banuan. Sarong pulis ang nag-aktong pusher buyer asin matarempong nakabakal sa target din sarong pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman pinagtutubudan na shabu sa kantidad na 2,500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items duman ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kang nasambit na draga suspect na bawi sa sayang posisyon iyoan sarong pedaso kan genuine 500 peso bill asin duwang pedaso kang 1,000 peso bill bilang budol money asin ang anom na pedaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu na nagkakantidad poco mas o menos 6,800 pesos. Matapos ang markings sa inventory sa mga nabawing items ang nasambit ng persona, ang tulos na pinagdara sa Ipatura kan Pasacao Municipal Police Station asin nakatalaan ini isang palingon nin magkakanigong kaso. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:21 ng oras siya tungkol dyan. Balik kita sa iba pang detalles kan mga bareta sa Rado Nacional. Inako ni Senador Sani Angara ang paging sekretary kang Department of Education
Ninulit na nagtutubod siya magibo siya ng reforma sa mga homeless patinaman sa sektor ng edukasyon. Nagtutubod pa si Angara na oras nagtrayumpo siya na makatabang sa kadakol na homeless sa kinukonsila na futuro ka nasyon. Siyerto na matabangan man ang pamilya, makakanood ng mga estudyante as matabangan man sinda sa matrayumpong pagbuhay. Sabi pa ni Angara, inuto niyang action formation sa edukasyon kung saan gabos na mga estudyante dapat makapag-enroll sa mga eskwelahan asin matawaran ng dalan ang gabos na mga homeless sa eskwelahan. Gustong tutukan pa ni Angara ang kondisyong ka mga eskwelahan asin ang pangaipo ka mga paratugdo asin masiguro na magagamit sa dapat ang pundukan ahensya. Sabi pa kang bagong Defense Secretary, kung makayon ang proyekto ni Vice President Sara Duterte na streamlining kang curriculum sa basic education, posibleng ipagpadagos niya ini. Mientras tanto mga tugang mababakante ang pwesto ni Senador Sani Angara sa Senado sagkod na mahipnuan ini pagkatapos kan 2025 midterm elections. Ina sinabi kang Commission on Elections matapos ipahayag ang Palasyo Malacanang ang pagkaka-designar kay Angara bilang masunod na Education Secretary. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, madepende sa mismong Senado kung mapapod din sa nung special election o dagos ng babakantiyon ang sinambit ng tukawan. Bago ang anunsyo ng Palasyo Malacanang, sinabi ni Senate President Francis G. Escudero na mantiniyong bakante ang pwesto ni Angara in kaso mapili si Angara na maging masunod na Secretary kan Department of Education. Sinabi man ka Presidential Communications Office sa Facebook post kasugma na napili ni Presidente Marcos si Angara bilang masunod na Defense Secretary karibay ni Vice President Sara Duterte na nagdimitir sa iyang pwesto. Si Angara yaon sa sayang ikatulong sunod asin huring 6 na taon na termino bilang senador. Alas 5:23 ang oras yato ngunyan. Nakabot na kasugma sa Pilipinas ang bangkay kanduang tripulanting Pilipinong nagadaan sa pagkatake ka mga armadong Houthis sa MV True Confidence. Alas 9 din pagkaaga ka magabot sa cargo area kan Philippine Airlines ang duwang kasket lunad kan PAL flight gikan Dubai. Sinabat sinda kan sa mga mahal sa buhay kay bana ng mga representante kan Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Manning Agency asin ang Overseas Workers Welfare Administration. Matandaan inatake ka mga Houthi and bulk carrier na MV True Confidence mentras naglalay gini sa Red Sea kanagtalikod na March 6, 2024. Nagtrabang-tabang man ang DFA, DMW, Manning Agency pati OWA, tagaling maproseso ang pagkapuli sa mga bangkay kay bana mga partilaryos tagaling masiguro ang bilog na tabang asin suportang maitatao sa inda. Sa rong pigtutubra na sindikato na nagpapabakaling harangko na posisyon sa gobyerno ang dagos ng narumpag ka National Bureau of Investigation ninuli sa pagkakarestar kang 7 suspitsado. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na ginagamit ng sindikato ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa operasyon kaini. Kabali sa na-arestar si John Vicente Cruz na nagpapabistong Attorney J.V. Cruz na Assistant Secretary Subot sa Presidential Management Staff sa Palasyo Malacanang. Nagpapabisto pa si Cruz na janitor asin tagalinig ka mga natalang opisyal kan dating administrasyon kaya naghahanap siya ng mga interesadong magribay sa posisyon. Nagkaperang ahente ang nagpapabisto mga aplikante sa mga posisyon asin pagkaabot ninda ng 100,000 pesos na budol money kay Cruz inarestar na ini asin ang anong na iba pang miyembro kan sinambit ng sindikato. Nagkapilarman sa Santiago sa mga nainot na nabiktima kan sindikato na magsangat ni magkakaligong kaso laban sa nagpamamalong may koneksyon sa Palasyo Malacanang. Yan ang inapod na fixer. Alas 5:26 ang oras kunyan sa Pilipinas. Mientras tanto mga tugang, nagpromesa si First Lady Lisa Araneta Marcos na
Mas pang idudulok ang healthcare system sa mga namanwaan sa pagikan na pagkatao ding 83 na bago si modern mobile clinics sa 7 probinsya sa Central Luzon, particularmente sa mga remote areas. Ang distribution ka mga mobile clinics, parte kang collaborative effort sa pagultanan kang First Lady asin kang Department of Health, asin sa pagkipagtabangan sa Department of Local Government Unit, Philippine Charity Statistics Office, pati naman Agri Kaagapay Organization. Ang inisyatibo sa ilalim kan libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o lab program na sarong healthcare project na pinapunan kan supportive asing compassionate na misis o esposa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na biglansar na iparinaloy duman sa Metro Manila. Ang mga bagong donated mobile clinic, iguang examination, laboratory as in X-ray facilities, siriban, medical essentials, arugkan patient bed, infrared thermometer, patient monitor as in mga medical equipment, kabalinaan, electrocardiogram, ultrasound, cholesterol monitoring, glucose testing as in blood hematology tools. Ang sinambit ng kontribusyon, naka-align sa dedikasyon kang gobyerno sa universal health coverage na sarong importanteng aspeto sa pagduduhol ng mga modernong medical as in healthcare sa mga Pilipino, partikularmente sa mga parauma, as in itong mga nasa puwerang lugar. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ipinahayag ang Korte Suprema na pwede sanang itaw sa nabubuhay na lehitimong agom, dawa suway na. Asin sa mga lehitimo o dahil lehitimong aki ang death benefits halis sa pagkagadaan kansanong marino o seaman. Sa desisyon na ipinahayag ka nagtalikod na Abril, pinaburang kang Korte Suprema ang sanong petisyon asin pigsugo ang pagkapanawas ng death benefits sa tunay na agom asin mga aki kanagadan na seafarer na si Pedrito. Nagugat ang desisyong kan Supreme Court halis sa petisyon na isinaangat ni Ilinita asin sa mga aki asin sinabing sara ang judicial settlement kang pagurugaring ni Pedrito asin dapat na itao sa sainda ang death benefits. Ikinasal si Pedrito asin Sirina kan 1981 asin nagkaigwasin na ning sarong aki alagad nagkasuwayan matapos sa nga taon. Kan 1990 pinakasalan man ni Pedrito si Ilinito asin nagkaigwasin danin o Ilinita asin nagkaigwasin na niluwang aki. Nagpakasalman sa iba si Serena kan 1992. Sa desisyong kani, napaganaman kang Korte Suprema na si Ilinita disqualified bilang benepisyaryo. Ulita dahil siya, bako siya ang legal na agom ni Pedrito, asin ang sayang kasal, bigamos o mayong kusog, sapon pa sana. Mientras tanto sinabi kang Supreme Court na no 1/4 o na 1/4 kang death benefits mapapadalagan ki Serena ang 1/2 sa aki ninda Pedrito asin Serena, mientras tantong ang 1/8 sa kada duwang aki ninda Pedrito asin man ni Ilinita. Kakampi Network News. Network News. Balikan tayo ba pang report halis sa luwas? Sa Roang Gadan sa nangyaring pamabalil dyan sa Manuan, Kambula, Camarines Sur. Details kayan halik kay Jonel Cuba. Jonel. Daanan sa rong 49 anyos na lalaki matapos ni pagparapahilon dyan sa Panuan, Kambula, Camarines Sur. Nangyari ada insidente bandang alas 10 na pagkaaga. Kaso maalagad nakaabot ang report sa mga miyembro kan na pulis bandang alas 11:35 na nin pagkaaga. Nangyari ang insidente dyan sa Sunado sa Barangay kan Itangon sa Panuan, Kambula, Camarines Sur. Sa sumbong na ipinagpaabot kan sa rong Domingo Lumbis i Amparado asin Juana Ilcano i Bulaga. Pariyo kagadaman sa San Roque Heights sa Bulaga, Camarines Sur. Mantang spot sinda ada nagguguno ninda mga bunga kan na mangga sa nasambit ng lugar. Sindaan nakadangog ni nagkapirang putok ninda padil. Sinda kan dumanan ninda na nasambit ng lugar na pinagalian kan nasambit na mga putok nin baril. Nahiling niya anda sarunga nagangana na Ricky Vasquez Istina 49 anyos mayagong residente kan Suna Uno Barangay kan Hamo Rawo na Minalabat ka Camarines Sur na ini anak nakandusay sa partidismo kan daga asina may tama ni nagkapirang mga
tama ninda pala sa manlaylay na partikan na sa iyang lawas asin na mayo na ninda buhay tulos na ipinaabot ang report sa ipaturat kan pulisya sa Banuan kan Bula Camarines Sur asin da duminalagan ang grupo sa sinambit ng lugar na inay naputan pa kan na mga iniya ang suspect asin da digin na hiling na lang ang mayo na nin buhay na lawas kan 49 anyos na biktima na intero nga parapano ninda dugo asinda sangunyanda nagsagipot tulos nin hot pursuit operation ang mga miyembros kan PNP Bula Tangarimanda na lapagun kung si Saimanda ada nasambit ng nagbaril sa biktima sa kutnunyanda dahil pamalinaw sa mga miyembros kan PNP sa Banuan kan Bula kung ano ang motibo sa pambabaril kadahanda sa biktimang 49 anyos na taga-dyan sa Banuan kan Minalabak, Camarines Sur. Para sa Kakampin Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Oras na kunya mga tugang. 32 minutos na po makalampas ang oras na alas 5 din na pag-aaga. Mabalik po ang mga bareta dyan sa Kakampi Network News. Nasa ilo po na ang tabayanan, on-air online. Live kita sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Ringurada. 99.3 sa KM Kakampi sa Partido. Asin man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. At yan, sasabayang pagkabalik, iba pa mga bareta, digdiyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Jumlanas Labas. Kakampi mo. Nairepormaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dakula man ang pundong ipinagtagama ang gobyerno para sa Horizon 3 na para sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept kung saan i-develop ang mga barko as in aircraft kanasyon. Apor kayan, nakalinyaman ang mas dakulpang barko as in warships, siriman ang aircrafts o jet fighters na babakalon. Igwa naman radar defense system, surveillance system as in missile system, ang Puwersa Armada na kaya sumut magpalubog ng barko. Iniinsayo naman ang mga soldado sa cyber warfare asin sa pagbilog ng mga bagong organisasyon aron kang missile regiments asin cyber commands. Mientras tanto mga tugan, siniguro ni House Speaker Martin Romualdez ang suporta kan Kamara de Representantes para kay Sekretary Sari Angara na ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bagong Sekretary kan Department of Education karibay ni Vice President Sara Duterte na nagbutas sa pwesto. Ikinaugman ni Speaker Romualdez ang pagkakadesignar kay Angara bilang incoming Sekretary kang ahensya huli sa sayang bayiwas na eksperyensya. Asin na matawadan na dedikasyon pati naman na baiging ehemplo kan public service. Tinawan doon pa ni Romualdez nasa kabilugan kang karera ni Senador Angara ipinahiling kani ang magayon na sistema kang edukasyon asin pagtulod kan mga diretso asin kapakanan ka mga estudyante pati para tugdo. Dagdag pa kang House Speaker ang kangahangang background asin mga gibong legislatibo asin mga trayumpo sa patakaran sa edukasyon nagtaw sa iya nin paiging eksperto na kaipuan kaning pamayuhan ang DepEd na may tultol na palakaw. Dagdag pa kang Speaker langkag na ang Kamara na pagkipagtabangan kay Sekretary Angara taganing Maria Lizar ang kamauta na masiguro na ang kada aking Pilipino may akses sa dekalidad na edukasyon. Rehabilitasyon na simpagabago kan mga persons deprived of liberty o PDL ang prioridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Kaya sangkod sa paglibre, suportado sinda sa narom kan tupad o tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Iyan sinabi ni BGMP Director Roel Rivera sa selebrasyon kang ika-33 na taon kang ahensya kasabay kan paglatag kan sa ilang mga akumplishmento asin pagtaturing onra sa mga personahis kan jail sa nasyon. Sigun kay Rivera, dakulang tabang ang 4,000 pesos na tupad assistance para sa mga PDLs na naglibre na pwede nang gamiton sa pag-upuon kan ning salit na negosyo. Sinabi pa ni Rivera
nagsalang na sa evaluation na nasa 5,086 na malibre mga PDLs na kanima siguro na magkakarigusinda sa tupad program. Kabaliman sa ipinagmalaki ni Rivera ang pagbaba sa congestion rate kang 433 jails na pagali sa 365%. Naguros na ini ni na 322%. Daraman kan na konstruksyon ka mga bagong pasilidad. Pagpapalibre sa 91,181 PDL. Sirarom kan paralegal programs. Nakaling mayong overstaying. Paiging drug-free kang 305 prisuan. Daraman kan sa ilang Upland Greyhound. Asin ang alternative learning system. Sirarom kan sa ilang educational program. Nakaling makapag-eskwela. Ang mga PDL asin maabot ang sa indang pangitulugan. Pinasalamatan naman ni Rivera si DILG Secretary Binhor Avalos sa mayong sawang suporta sa BGMP Siriman sa sayang mga tauhan sa kooperasyon asin dedikasyon sa trabaho takaning baging tultulang sistema sa mga prisuan sa nasyon. Mientras tanto, dinuhulan ning onra ang bilang City Jail Warden of the Year si Jail Superintendent Xavier Solda kan Zamboanga City Jail, huliman sa ipinahiling kaning pagbabago sa sayo na sakupan na prisuan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras niya tungkol niyan at siyang babalikan niya ang mga report na maghahalik sa mga pagkiriban niya sa luwas. Mientras tanto mga tugang, bakong bastante ang 35 pesos na dagdag na aldaw na sweldo ka mga nagtatrabaho sa pribadong sektor sa Metro Manila. Iyan ang sabi ni Senate President Francis Gis Escudero. May halong pagsuya sa nahinapot ni Escudero ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung saan sinda nag-grocery kaya nakakabakal din baratong bagasa. Nawa pasalo na Senado ang 100 pesos na across-the-board wage increase, siniguro Escudero, paragos na ipagalaban asin titindugan ka Senado ang prinsipyo asin pagtubod na ang karigit na bawas sa ganansya ka negosyante dahil maninda ikakalugi asin dakulang pakinawang asin tabang sa mga obreros. Duman sa Tacloban City mga tugang, gadan ang anom na individual matapos na aranduhon kan salong self-loader truck. Ang 7 kaharungan sa Maharlika Highway sa barangay Kaglinapaw Sur, Tinambakan District, o duman sa Calbayog City. Kasugma, kabaling sa mga nagdaan ang sarong 8 anyos na aki na babaeng idineklarang gadan sa ospital. Iniduman ang sarong residente, driver kan truck. Sabi kang pulis na wala subot ng preno ang truck asin nagbaling sa gilid ng tinampon na nagresulta sa pagkakabangga sa mga harong. Dinara ang mga biktima, driver asin sayang pasayro na nagsapuning mga irido sa Calbayog District Hospital asin St. Camillus Hospital sa Calbayog City. Arestado man ang driver sa hospital asin ampang sa magkakaligong kaso. Pasiring nga nasabit ng bikro sa Allen, Northern Samar, haling Nabal, Biliran, kan mangyari ang nasambit ng insidente. 6:47 ang oras niya tungo niyan. Balikan tayo na mga bareta haling niya sa luwas. Aksidente sa Pamplona, nagwalat din duwang irido. Report na yan haliki Mike Gravito. Sa po ni na pagkirido sa indang mga lawas ang duwang mga persona na lunad ng sarong motorsiklo makalis na mga ini ang mambelto sa sarong aksidente sa banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona pasado alas 7:30 nin aga kasunma kan mangyari ang aksidente sa Kalawan kan Maharlika Highway sakop kan Barangay San Isidro, Pamplona, Camarines Sur. Sa report binabagtas kan sarong tricycle na pinagmamaneho kan sarong Arnel Lagatik 36 anyos may kasaruan residente kan Zona 4 Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Ang nasambit na tinampo hali sa Pamplona, papasiringon sa direksyon kan syudad ni Naga kan pag-abot sa lugar kan insidente ang nasambit ng tricycle ang nasabitan kan sarong motorsiklo na pinagmamaneho kan driver na piglisong si Johnny Agricola 27 anyos, driver asin residente kan Barangay Concepcion, Picania dyan sa syudad ni Naga. Dinhuli kayan ang motorsiklo na pinaglulunadan kan mga biktima
ang nawara rin kontrol dalan para sinda ang magkatarumba sa konkretong tinampo na naging rason para ang driver asin back rider kani ang magsapo nin pagkairido sa indang mga lawas. Ang mga residenteng nakahiling sa aksidente ang tulos nagkakaapod kan mga otoridad na iuban ang nagbitbit sa mga biktima pasiringon diyan sa ospital Syudad Dinaga kung sa insinda ang tulos tinawanan magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Comelec piglinaw na ang mga poster na nakasabit kunyan ka mga politiko implied campaign sa naman. Pareta haliki Junel Cuba. Junel. Ang Comelec naga piglinaw na implied campaign ang mga nagbuburutwa ng mga poster kan mga politiko ngunyan da mantang arani naman ang perilian alagad da basado man sa Comelec ana mga nakaparaskil na mga poster kan mga politiko implied campaign sa naman da bakong premature campaign da asin na iniya sinasabi kan na Commission on the Election da digdi sa laog kan na siyudad kan na naga iniyo ang kinigiribungunyan kan na mga politiko sa ibong mangkanig kan na wala tuong ang pagpaparaskil naman kan mga politiko na gustong magposisyon sa mga taong o sa mga taong gusto ninda nga makuha ang buto mayo man dang pigbabal ka na batas sa eleksyon ang mga politiko ninuli man na tatakot paman sindang opisyal na kandidato para man sa papabuto na eleksyon na makukonsidera sa naman sa buot na nagdalga ang mga politiko kung sinda nakapagsumidernakan sa indang mga kandidatura asin na nangangampanya na tulos sinda mismo sa mga tao dawa daiman na tinutugutan kan komisyon de eleksyon na magkakampanya alagad sinasabi kan Comelec na ini ada pagabugtak ni na mga poster pwedeng pikko konsiderakan sa indang opisina ninuli kamayo man masasabing mature campaign ang ginigibukan mga Comelec ngunyan dakula man ang gustong sabihin kan pagpoposisyon tulos kan mga politiko sa tao asin da inaman bago para sa mga tao ang estratehiyang ini orog na taaram ninda nga rabi naman subuot ang perilian asin pag-file kan mga certificate of candidacy sa bulan kan Oktubre kan mga kandidato. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Enrollment para sa school year 2024-2025 mapuna. Maiko Garcia. Mapun ko niya daw, Hulyo 3 hanggang 26 ang enrollment sa mga public schools sa internasyon. Malatadig di sa Camarines Sur kung sa insakop ang tulong division kan Naga, Irigasin Kamsur, nakapaganda naman para sa offline balik eskwela. Sa pahayag ni Dr. Gilbert Sadsad, nakiulay na ang regional office sa mga eskwelana. Dega yung pasakitan ng proseso kang enrollment, dangan ko anon sa nakuano ang hinahagad. Sa proseso kang enrollment, kinakaipuan na i-accomplish ang enrollment form sa mga incoming kinder at least 5 years old, incoming grade 1 dapat 6 years old sa aldo kang eskwela, as in certificate of completion sa early childhood education. Sa incoming grade 7, grade 11 as in transferees, kaipuan ang birth certificate alis sa PSA, enrollment form as in report card o SF9. Sa mga grade 2 to 6, grade 8 to 10 as in grade 12, report cards na as in enrollment form ang kaipuan na isumitir. Nagpagirumdum si Dr. Sadsad na ang mga eskwelahan nag-obserbar kan no collection policy. Manugod man sa PTA contribution, sinabi ni Regional Director na ang Parent Teachers Association sa rong pribadong grupo as hindi pwedeng magmando direkta sa operasyon kang eskwelahan. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:53. Balik kita sa iba palitanas ng mga bareta ko dyan sa Senado Nasyonal. Nangapunan si Senador Sherwin Gatchalian na mas istriktong ipautubang comprehensive sexuality education sa mga jóvenes. Kinibuli Gatchalian ang pangapunan. Uliman talahadit siya sa report ng Commission on Population and Development. Narampas sa 22,000 na darakita ang pigi-report na nababados sa sinambitang report ang liwat na nababados nasa pagultanan kan 13 asin 15 anyos.
Inaganyaan na istriktong implementasyon ng Republic Act No. 11596 na nagbawal sa pagkapakasal kan mga 18 anyos pababa o ang pagbawal sa pag-iribanan kan saro na may minor edad na mayo ni na kasal. Isinangat ba ni Congressman Erwin Tulfo ang sarong resolusyon yan tanggaling alukon ang Philippine Health Insurance Corporation na ibali sa coverage kani ang bagong dialysis machine, ang automated peritoneal dialysis na nakakapagtaw sumutin mas magiging resulta sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Sigun sa House Resolution 1789, napigpinarinuan kan apat na kongresista nagluluwas sa mga pag-aadal na magayon ang resulta sa mga pasyente na gamit kang APD. Arog kan mas napawang peritonitis, pagkagabsan na pag-umay katakong pasyente. Pigreport kang Bureau of Customs kasugman na sa inang nakumpiskar ang tulong yate sa Rodini ginamit subot sa pagbiyahe kang 1.4 Natunilala ning Shabu na nakakantidad 9.68 billion pesos sa Nasugbu, Batangas na iparang nahaloy. Sigun sa BOC, katabang ang Philippine National Police as in Philippine Drug Enforcement Agency, nagkondusyon ng parallel investigation daraman kang pagkakariskubre kan tulong yate na anas mayong dokumento. Asin pagurgaring kan sasarong tao, ang mga yate presente na kaduong sa Nasugbu, asin ipapadala sa Port of Manila Auction and Cargo Disposal Division. Sigun ki Custom Commissioner Bimbitido Rubio, para ako sila makikipagkoordinar sa international partners, sa law enforcement agencies asin iba pang ahensya kang gobyerno, tangali magtabang na malabanan ang mga criminal operations sa nasyon. Matandaan, nasabat ang nasabit ng mga droga sa sarong checkpoint sa Alitagtag, Batangas, kanagtalikod na Abril 15, 2024. Nagluwas ginari ng abiso ang PBOX matapos maglangkaw na naman ang sulfur dioxide gas flux sa Canlaon Volcano. Ang emission kang sulfur dioxide dali sa Summit Crater kang Canlaon basado sa mga flies peak measurement kasugmang Hulyo 2. Uminabot din sa average na 5,083 na tonelada kada aldaw. Ini ang ikinuwang pinakahalanggon na emission halis sa bulkan na nairistro ngunyan na taon na sinan ikatulo po na sikat man ang instrumental gas monitoring. Bago ang pagputukan na bago ang pagputok ang Canlaon, nagluwas din masalangkaw na konsentrasyon kan volcanic sulfur dioxide gas sa average na 1,273 tons kada aldaw. Alagad pun kay ito, lalo ining luminangkaw sa presenteng average na 3,254 tons kada aldaw. Apura kaya paragos mangganari ang volcanic earthquake activity sa average na 10 events kada aldaw po na magbuwag o magsabog na sa sampit ng bulkan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 3 minutos antes mag-alas 6 ni pag-aaga. Dahil na kay Puan pang mag-istrikto sa mga biyeros na naghahali sa Japan sa ibong kanagalangkaw na kaso kang Streptococcus bacteria sa nakulang parte ka nasambit ng nasyon. Sinabi ni Department of Health National Capital Region Director Rio Magpantay, mayo pa silang namomonitor na anong mga kaso kan nasambit ng helang na posibleng makalaog sa Pilipinas. Paliwanag ni Magpantay, istrikto ang ginigibong pagbantay kang Bureau of Quarantine para sa mga biyahero urog na ang mga gikan sa nasyon kan Japan. Sa ibong kani, naikulay man si Magpantay sa mga pasahero sa halis sa ibang nasyon na maging sincero sa pagbubugtak ng mga impormasyon sa sadang health declaration form bago makabot sa Pilipinas. Katakot kani, liwat na hinurot kang opisyal na day pa man ang mayo pang pangaipo ning dagdag na requirements ang DOH sa ibong kampaglangko kang kaso kang Streptococcus bacteria sa nasyon kan Japan. Mientras tanto mga tugang sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nasyonal. Ikinaugma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang plano kang Cebu Pacific na magdagdag ng kapital sa pagiling multi-billion dollar na planong pagbakal ng mga bagong aircraft. Sigun sa mga opisyal, kan sinambit ng airline, ini ang maiging pinakadakulang inuplanong babakalon sa istorya kang Philippine Aviation. Sinabi kang Presidente sa mga opisyal kan Cebu Pacific na magayon na sinyalis ini para sa ekonomiya asin magayon na pag-alok ni
o mag-inganyar oras na magpatok ana sambit ang plano. Kinalagpamang nga presidente ang mga opisyal kan Cebu Pacific nagibon ana sambit ang plano. Sigun kay CEB Chief Executive Officer Michael Sachs, ang planong pabakaling Airbus indikasyon na nagitiwala ang kumpanya sa ekonomiya kang Pilipinas. Ipinaglatag bang nga presidente si latag naman sa presidente ni Lance Gokongwei, presidente kang CEO kan JV Summit Holdings ang sa idang investment plans asin suporta sa gobyerno tanghaling mamantinir na makasabay ang Philippine Aviation Industry. Sa mga ultimong bareta niya, itong mga tugang bareta pa mangyari sa lado nasyonal. Pigyan na linak ang Department of Agriculture na gibuhon na operasyonal sa enot na partikan 2025 ang first border control measures takani masiguro ang food safety asin maibitaran ang paglaog ka mga pestes sa mga pananom asin economically significant terrestrial asin aquatic animal diseases. Kasunod na ini kan enot na kaso kang Q fever sa nasyon na may koneksyon sa mga imported na kandinggi kan US asin paragos na pagpalusot sa agrikultura sa nasyon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Choi Laurel Jr. nang enot sa libang SIFA o Cold Examination Facility for Agriculture sarong sanitary inspection facility para sa mga imported na hayop, sira, pananom asin produktong pang-agrikultura amay na mapoon kan operasyon sa masunod na taon. Kinumpirmar pa ni Laurel na presente nagigibo ang mga pribadong kontratista kang CAFA sa Angat Bulacan. Sa presente, ginigibo na ang pagbakal ng kagabitan tanganing masimbagan ang operational timeline kan sinabit ng proyekto. Ang SIFA sa Angat Dam, target maging operational sa January-February at masunod na taon. Mentras tantong ang SIFA sa Manila, Subic, Davao in General Santos City, target man bukasan sa September 2025. Mentras tantong ang SIFA sa Angat as in General Santos City, magkakaigwasa naman ng mga laboratorio na pinunduan kan DA ang mga komprehensibong pasilidad pinaplano para sa mga mayor na duungan o pantalan ninsira sa nasyon. Ini ang Kakampi Network News. Oras! Iguana kitang 1 minuto magalampas ang oras na alas 6 ng pagkaaga. Mapanagos po ang mga bareta sa Kakampi Network News at yan. At tabianan po mga baretang hatod ka mga kakamping radyo, mga bareta halid dyan sa ringkunada sa paikan DWEB-FM Kamsur. Mga baretang tinipon man kan 99.3 KM Kakampi naman sa partido. Asin mga baretang iatod ka 91.9 BBS-FM sa Naga City. Biyerkules Gunyan, July 3, 2024. Papanagos sa mga bareta sa Kakampi Network News. At yan! Ini ang Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. May parang trabaho si Benny Dicena. Benny! WEBFM Radyo Ringkunada Kakampi mo Network News. Mabalos yun sa detalyes kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. 4 na gayong resolusyon na pinagparinuhan ni Konsyal Alden Junio Gallarte ang opisyal lang inaprobaran sa ginibong sesyon ng kan sanggunang bayan kan Banuan na Nabakasudma. Base sa naging dilagan kan sesyon, inaprobaran sa ikatulo asinuring pagbasa ang mga resolusyones numerado 113, 114, 115, 116. Ang resolusyon numerado 113 sarong resolusyon na may nahagad kay Congressman Mix Villafranca kan Rinconada na ini magdonar ng duwang standard tournament na billiard tables para sa Nabua East at Nabua West District kan Departamento de Educación. Ang mga billiard tables base sa resolusyon gagamito na ikipay kan mga lokal na atleta sa bilyar sa sendang pag-ensayo na sa mga mapartisipar sa mga sporting events arugan palarong Rinconada, palarong Bicol, asin an palarong pambansa. Sa resolusyon numerado 114, ini sarong resolusyon na minato ng pag-uma o komendasyon sa grupong Batonera de Nabua kan Gay Society kan Banuan na naging kampyon sa ginibong Pride Majorette Competition sa Plaza Quezon sa siyudad ng Naga kan Hunyo 28
ang resolusyon numerado 115 minapabot ng komendasyon kay Second Lieutenant Jemel Regis Dayupay, Philippine Navy sa pagiging top 1 as in class valedictorian kan NOCC Masakbayan Class 40 na ginibo sa NETDC San Antonio Ambales kan Hunyo 25. Mientras ang resolusyon numerado 116, iyo ang resolusyon na minato ng asistensya pinansyal na kandidat 50,000 pesos para sa tulong taon na Brigada Eskwela Program kan Nabana sa High School na haliman sa lokal na gobyerno kan Banwa na naba sa liderato ni Mayor Fersimbulan. Ninhuli kani, pinasalamatan ni Kagawad Galyarte sa mga naging co-sponsor kan nasabi ng mga resolusyones, sharing man ang iba pang membro kan konseho sa suportang itinawak kan mga ini para opisyalang makapasaran sa mga pigtulod ng mga resolusyones sa sesyon regular kan konseho kasudma. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal na gobyerno kan Ciudad de Iriga sa liderato ni Rex Cuba Arriba Oliva ang naghahanap niyan nin magiging parte kan sa indang Iriga City contingent na ilalaban sa Ibalong Festival Street Dance Competition. Detalles kan bareta Erwin Pulutoy del Castillo. Mga taga-Iriga, may na ipahiling antibay asing talento sa pagbaili. Taan lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga, katawang ang Iriga Culture, Heritage, Arts and Tourism Office, naghahanap ng mga mapartisipar asin ipapahiling ang sa indang tibay sa papaaboton na Ibalon Festival Street Dance Competition. Kung aram nindo na kamo kwalipikado, asin aram nindo na kamo saro sa matibay o may talento sa pagbaili, magbisita sa opisina kan lokal na gobyerno, particularmente sa local Cultural and Arts Dance Studio sa siyudad ni Iriga. Ini manunuparan sa kataid sa Nakan Bureau of Fire Protection sa siyudad kan Iriga. Alagad ini ang dapat tandaan, mga kakampi. Tandaan na hasta sa oras ng alas 9 hanggang sa alas 5 ng pagkahapon sana bukas ang opisina kan Local Cultural and Arts Dance Studio sa siyudad kan Iriga. Alagad, sarok pa ang mga maabali na partisipante na puon sa edad 18 pa itaas ang kwalipikado. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, formal lang nakapasar kasudma ang sarong resolusyon na hinagad ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva sa sangguniang palunsod na magiging dalan para mapakinabangan kan sa mga kalipikadong mga konstituentes ang mga programa kan Department of Labor and Employment o DOLE araw kan tupad program. Sa ginibong sesyon regular kan sangguniang palunsod sa liderato ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat, ipigpresentar kan sekretariat kan konseho ang surat kan alkalde na pinagsertifikar na urhente kasudma na konfirmar na ang lokal na gobyerno kan Ciudad de Iriga igwang kantidad na 3 milyones pesos na fundo para sa sarili na programa kan Department of Labor na itinawag ng difuntong Regional Director na si Campita. Ini ang gagamiton bilang pangsweldo sa mga magiging benepisyaryo kan tupad program na matrabaho sa lag ng 10 dias asin makakaresibin ng kantidad 375 pesos kada aldaw o total na kantidad na 3,950 pesos sa 10 dias sa pagtrabaho. Siniguro man sa nasabi ng sesyon na ang mga kalipikadong mga resipiente kan tupad program sa siyudad, maagi man giral sa istriktong pag-adal kan Department of Labor para masiguro na nakakomple mga ini base sa mga ipinalawas na reglamento kan nasabi ng ayon sa kan gobyerno. Kasud ba, mismong si City Kagawad Danreb na Kari Abonite ang nagtulod kan nasabi ng resolusyon na may titulong A Resolution Authorizing the City Mayor Wilfredo Cuba Oliva for and in behalf of the City Government of Iriga to enter into and sign a memorandum of agreement with the Department of Labor and Employment Regional Office Number 5 for the implementation of this program in Iriga City. I now move for the approval of the resolution authorizing the City Mayor Wilfredo Rex Oliva for and on behalf of the City Government of Iriga to enter into and sign a memorandum of agreement with the Department of Labor and Employment Regional Office Number 5 for the implementation of DOLE programs in the City of Iriga. Parte kan pagtulod ni Kagawad Danreb na Kari Abonite sa nasabi ng resolusyon na inaprobaran kan gabos ng miyembros kan konseho. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang sarit sa nasi Benedicena. Good morning. Network News. Kakampi Network. Alas 6:16 ang oras siya tungkol niya. Pagari naman sa Rinconada, araman niya ito sunod, mga bareta halis sa partido. KM Kakampi Partido.
Kay barang naman si Frank Sotero, partido. Kakampi mo Network News. Kambing Juni ng mga baratang tinaripon kikandigdi sa partido area. Hinahanap na dakan Philippine sa National Police sa Baluan kan Goa Cabaret angkag sa dirikan sarong puting SUV na nagtrending sa social media na nakapark sa mismong pedestrian lane sa kalaban kan San Jose Street o sa mismong kasentruan kan Baluan. Ina yung kinagperbati Police Master Sergeant Richard Capos ang spokesperson kan PNP sa nasambitan ng Baluan. Sa entrevista sa nasambitan opisyal, sinabi kini na matapos gani na mag-trending sa social media kung saan nag-aninin pagtuyaw ang mga traffic enforcers sa Baluan, kabalinan kapulisan, huli sa subot kaluyahan sa pag-utob kan baga ordi o pagpapautob kan mga ordinansa sa Sinlayas, tulos man subot na naggibon ni lakdang an baga otoridad. Aminado ng opisyal kan PNP na kinakaipuan talaga nahigutan pa ang pagpapautob kan mga ordinansa sa nasambitan ng Banuan, tangani dahil na mautropan na sambitan ng insidente na nagdara sa limelight sa Banuan kan Goa sa negatibong pagi. Mientras tanto, inakuban kan opisyal na igwaman si baga personalized kan PNP na deputized kan LTO na kutana makakatabang sa masigot na pagdakob sa baga babalgar lalo na sa mga lihis sa trapiko alagad ng mga ine nasa schooling sungunyan. Nangapudo na sa PNP sa publiko na magtrabangan asin siyerton man na nagsusunod ang lambang sa Rosa Gabos na lihis sa trapiko kabali na ang mga lokal na ordinansa. Uyan ang pahayag ni Police Master Sergeant Richard Capos, spokesperson kan PNP sa Banuan kan Goa. Sa tuyan, pinaabutan na sa tuyan si Pupulis, kaya tulos-tulos po siya locate itong SUV para po kung isay po ang may pagsadiri kay itong sarong SUV po. So may na po ang sa tuyan si Pupulis, may direktiba na po na ilocate itong nasabing SUV dyan sa may kampang mismo kang sarong establishment nito niya sa kasentruan po. Parte kan mga naging payag kan spokesperson kan PNP sa Banuan kan Goa Cabaret de Sura. Mientras tanto, ratsada kan mga barata, labi sa 1 milyon de pesos sa naging danyos kan kasulo duman sa Banuan kan tinambak Cabaret de susug sa Bureau of Fire Protection. Detalyas kan barata, Rene Orellosa. Labi sa 1 milyon na de pesos sa danyos ka nagbungkaras na kasulo sa barangay Tamban Tinambaka, Marinesur. Mag-umagaon ka na huli-ulo ngayon na taon na. Sa entrevista ka na programang Doble Berada Kasudma. Sinabi ni Fire Officer 1 Arvin Patricio na nagkabungkaras ang gasuluban ng alas 12 mag-uumagaon. Akin din ang nagdatukarin na 4 na oras na kunsain. Anom na sa lalit na establishmento komersyal ang kinakanin kalayo. Tulos mo na nagresponde ang Bureau of Fire Protection tinambak gamit ang duwang fire truck. Mantang nagsukuro man ang gawasin Kalabanga Fire Stations. Nagluluwas sa investigation ka tinambak ka Bureau of BFP na ang kausakang kasuluho iyo ang overheating in appliances sa gusto rin mag-technician, na-found out po siguro na overheating appliances na naging cause. And initial amount of damage is sinabot po ng 1,044,000. Yan po, nang nangyari po yung ng sunog is 3 a.m. po ng umaga. Opo, si Fire Officer 1 Arvin Patricio kan ng Bureau of Fire Protection sa Banuan kan tinambak ka Marinesur para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Mientras tanto, Mobile Eye Clinic porbaldang pinuunahan sa Banuan kan San Jose Cabaret de Sur, Detalyas kan Barata, Dads Prado. Ipinahayag ni dating bukal may pagkamara sa KM Kakampi Partido doon sa kanakuhanin na entrevista sa programa nga Birada na nakaabot na as informal naman na pinuunan na pagdunin ng serbisyo sa paagikan gobyerno provincial ang Mobile Eye Clinic kung saan inisarot na naman na nakadugang sa mga programa sa proyektos kan gobyerno provincial na pinapamayan ni Governor Luigi Villaperte. So bukal may pakamara kanakagnal na pinuunan sa 5 mga barangay na pinag-cluster ginibot sa Covered Court ng Barangay San Antonio sa pamamayan ni punong Barangay Ramil Pilapil na kung saan na natugutan sila na gamiton ang Covered Court at nganing matabangan, mabinipisyaran kan sinabit ng proyekto ang mga senior citizens na inatbod ni Bukal may na mga young at hearts. Ipinaliwanag kanin na ang maximum na pwedeng magpasalaram sa eye examination, mga 200 na pasyente kada aldaw sa sunod salud ang pinag-iisip o kaya pinag-consider ng huli tayo ng mga senior citizens na medyo maluyoy naman ang sa inang pag-hiro-hiro.
Ang eye clinic nakakakita sa sindanin na 15 hanggang 20 pasyente kada aldaw. Nisalita da ikakayaon ang 200 o 200 na may problema sa paghiling na makita kan mobile eye clinic kaya first come first serve basis. Asin dapat talaga nga matabangan itong medyo sobrang labo na ang paghiling kan sa indang mga mata na dahil nakapa-adjust kan na grado kan sa indang salming sa mata sa rason na talaga nga mayong-mayo puti o ang pamilya. Isabot ang nakatanin na prioridad na pakiulayan man sabot itong mga senior citizens na kung mapili painoto na muna itong mas nangangaipukan na salming alis sa programa kan Capitolio Provincial sa pamamayokan na mga bilyaparte. Dagdag panibukan may na magayon pagkaini pagkatapos na ma-examine sa laog ni na 10 o 15 minutos madadara na nindaan salming sa mata. Maobserbar na kung tindahanin na salming sa mata, partikular na sa siyudad ni Naga, dahil maubaba sa 3,000 hanggang 3,500 ang presyo asin na kinagayang pasabot din hulita masarig ang salming bako ito nga madaling maputol, kaya igunin kalidad. Sigun pa kidating pagpakamara, ang obito kay naibako subot na banwito na sa indang sagradong mandatong napit, kundi ang obito kan pamilya very perfect, yun ang katabang sa mga tao ni na panghaluyan. Para sa kakampi, Network News, Dads Prado, kakampi mo. Mientras tanto, Philippine National Police, GOA, by mga nakalinya na badang aktibidad at gunya ng PCR month. Italias Canbarata, ni Loriana. May mga nakalinya naman ng mga atendis ang lokal na ipaturakan pulisya kandan sa Banwaning Gawa Camarines Sur sa pagkarundum masin pagsilibrar kang Community Relations Month o PCR Month niya na bulan Hulyo. Ini ba na naging pahayag sa kakampyon sa ni Police Master Sergeant Richard Capos, spokesperson kan PNP Gawa sa entrevista kasugmang pag-aga. Basado sa pahayag kani may nagkakata ng mga aktibidad subot sindang nakalinyada katakutan sinambit ng okasyon kung saan na ipiga pahayag kanina sa maabot na Hulyo 13 magkakaigwasin din tree planting activity outreach program asin man clean up drive asin inigigibuhon sa barangay Huwakloy sa sinambitang Banoan. Makakatabang man subot din daligdi yun nagkakata ng mga non-government organizations, mga barangay officials asin mismo man ang mga residentes kan sinambitang barangay. Sinabi pa man kanina na unambitan ng aktibidad na makikinabang kaini iyo ang mga iyo mismo ang mga kaimanwa sa sinambitang barangay, partikularmente ang sa indang outreach program kung saan ang mga miyembro kan IP sa sinambitang barangay iyo ang mga benepisaryo. Lain kayan na magkakaigwa pa man subot sindanin mga patraining urog naman sa mga barangay tanod na iyo ang mga sinasabing first responder urog na kung igwanin mga nangyari aksidente sa indang barangay. Mientras tanto, nakatala man subot sinda magpartisipar sa gigibuon na trade fair sa Komandansya Provincial kung saan madaraman sindanin mga panindang mga lokal na produkto, partikularmente halik mismo sa Banwaan ng Gawa o ang inaapod na One Town One Project ang Banwaan ng Gawa. Anao na bitan ng trade fair masikad Hulyo 8 sagkod ng Hulyo 13, 2024 sa loob mismo kang Komandansya Provincial sa siyudad ni Naga. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako ang si Loriana Marinaga. Kakamping Junior ng mga baratang tinaripon gikandigdi sa Partido Area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. KM Partido, kakampi mo. Network News. Network News. Kakampi Network News. Thank you, Frank. Hali dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:25 ang oras siya tungan. Isunod na mga balita man, tinipon kan BBS FM Naga. Kaya maraming naman si Junel Cuba. Junel Cuba. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Juma o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Big celebrar kan nagtalikod na aldaw kan Lunis kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPARA digdi sa Kabikulan dyan sa Banwaan kan Bula Camarines an sa indang ika-77 taon na anibersaryo kana sa indang opisina sa Banwaan kan Bula Camarines Ang tema ngunya na taon iyo ang pinagaapod na Bulls Fulfill Achieve Rise na kung saan igwaning katuyuhan na maipagmalaki kanahin siya ana mga pangako sa pagpapausbong kan produksyon kan na pagsisira pagsunod sa mandato kan gobyerno na may integridad, profesionalismo asin na pagkakaigwanin grabing dedikasyon asin na pagkakaigwaning kamtan
mapadapit man sa pagpapasenso kan na sektor nin mga parasera sa Bicol. Basado yan kay BIFAR Bicol Regional Director Ariel Pioquento. Anda pag-selebrar bako lang subuot selebrasyon kundi pati naman anda pagdulnin mga onra sa paglalapigot kan mga empleyado kan gobyerno, partikular na kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o Bicol. Tampok sa sinambit ng selebrasyon ang pagduhol nin onra sa mga empleyado na nakapagduhol man in serbisyo nin 10 sa gudnang 35 taon sa laog mismo kan na ahensya kan BIFAR. Pinagbisto man kan sinambit ng ahensya kan gobyerno ang mga empleyado nga nagtapos nin mga master degree mantang nagtatrabaho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Itinampok man ana sa nasambit na mga pangyayari iyo ana serye kan mga interactive na aktibidad bilang parte kan na anibersarya kan BIFAR Bicol arog kan employees anibersayawan 77th WISB Jubis Mind League asin man Battle of Division. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, easement na tigo-okupar kan mga pribadong establishmento pwedeng gamiton kan publiko sa laog kan syudad Canaga, igwanin na 5 metro na easement. Iyan basado kay PSO Director Rene Gumba na igwa subuot ang mga tinampo sa syudad Canaga nina 5 metros na easement sa tig-ibong na tinampo na pagsasadirikan gobyerno kung saan ang mayoriya pwedeng pagparkingan kan dawa si Isayman dahil pwedeng sa dirihon kan mga pribadong establishmento ana nasambit ng easement. Urog na sa bako ining pagsasadiri ninda asin hali man sa buwis kan publiko ang mga easement sa laog kan syudad Canaga, sabi ni Gumba. Dagdag paman kan PSO Director na kung saan bukasan ang easement para manda magamit kan mga naginyo asin manda kan mga nagdadayo sa laog kan syudad. Katakod man kaniya padagos ang pag-imbestigar asin pagtaunin linaw sa issue kana pagpapapokus kana mga daiman na nabibistong mga persona na nagpupokus kana o nagpapakupos kana gulong kan mga auto na sinasabi sa buot kana pagsasadiri na pribado kan sarong establishmento sa may Aristocrat Hotel asin man Regent Hotel kung saan ka nagtalikod na aldaw na biktima iyo mismo ang mga principal kan departamento kan edukasyon. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, DepEd nagas ang 2% ng preparado sa pagbubukas kan na enrollment. Boyet Paderes sa report. Sa 14% ng preparado ang DepEd nagas sa pagbukas kan enrollment para sa school year 2024-2025 na mapungo niya na aldaw Hulyo 3 sagkod Hulyo 26, 2024. Sinabi ni Dr. Susan Culiano, School Division Superintendent kan DepEd naga na nakaagi pang Pebrero pigprepararan na ninda para sa masunod na school year. Katunayan may mga early enrollment registration na sindang ginibo sa mga eskwelahan kung kaya ang gigibo na sanakan mga magurang sa mismong aldaw kan enrollment ang pagkumpirmar kung dagos ang paglaog kan aki. Sa ngunyan, pigahalat na lang na matapos ang mandatory vacation kan mga paratokto para makapuna sinda sa National Learning Camp antes ang kralasyan. Pigpirmahan naman ni Education Undersecretary Nolas Kumimpin ang DepEd Memorandum number 32 series of 2024 o ang enrollment guidelines para sa school year 2024-2025. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Dosing motorsiklong may mariribok na mga tambutso bagsak sa sound level operation Kansen Runaga. Daryl Banya sa report.
Nagat na motorsiklong may mariribok na tambutso, 12 digdian bagsak sa sound level operation Canaga City Environment and Natural Resources Office matapos maglampas sa 80 decibels ang ribok o tanog kan tambutso. Sinabi ni Jason Vargas, Pollution Control and Waterways Management Division Officer kan Senro, mas pigpapakusog nindangon niyan ang operasyon. Ninuli sa mga reklamo kan mga residente, urog na ang mga nasa subdivision na enterong nakakaperwisyo ang mga motorsiklong ini, maski maagahon o sa kamatangaan kan banggi. Magina ang mga motorsiklong gikan sa ibang banwaan, kung iniyaon sa syudad ni Naga, daiman inisalbado sa operasyon. Ang mga masisitar, tinatawanin citation tickets na may 500 pesos na penalidad asin man kung naging pauro-otro na, kukumpiskaron ang motorsiklo. Inabisuhan man ang publiko na pwede nilang ireklamo sa opisina o kaya picturean o kaya videohan ang may maribok na tambutsong motor. Pangapunan kan opisina kan Senro sa may sadirinin motor na dain na pagribayan ang tambutso, ninulita perwisyo ang ribok, orog ta kadaklan da adigdi, pangporma sa naman. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. PNP sa Laocan Syudad Canaga preparado na sa pagbukas kan klase sa pagtaunin seguridad sa mga eskwelahan o kaisminda sa report. Pinagpahayag na City Director Rebellion sa pakikipag-ulay kay ni sa PBS News na preparado na ang PNP sa pagtuon ng seguridad sa mga eskwelahan, partikular na ang kalabaan kan Piña Francia Avenue, ning ulit tayaw sa batigdian kadakol-dakol na mga eskwelahan na posibleng kaigwanin na volume kan na traffic alagad ang PNP subot na partikular na ang substation number 3 na namumugtak sa kalabang Campiña Francia, posible subot na magkaigwaning augmentation gikan sa ibang police station tangani ilang matutukan ang burukasan kan klase. Nagkaigwa kami ni inspection along Piña Francia kasi aram naman ng Piña Francia Avenue pag nagbukas na ang klase, iyan ang pinaka-critical streets sa Naga because dyan may hiling ang dakulang na eskwelahan ang saro sa pinakagurang na eskwelahan, high school, diba? Dakulang nila ng Biscas, yaon din ang Central, yaon din ang Naga College Foundation. So, sa pagkakataon na ito, inibata si mga taga Barangay Peña Francia, nag-ocular kita. So, hinilinta kung possible ba na itong mga gilid lalo na sa banda kang mga eskwelahan, may utilize ito as loading and unloading kasi Partiyan ka na naging pahayag ni City Director Erwin Rebellion na kung saan nasa saindang pag-inspeksyon na hiling sabot nila na mga lugar, partikular mga eskwelahan na kinakaipuhan na bugtakanin na pulis tuyong pagburukasan na ni na klase. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa orang barata sa lado lokal, mayoriya kan ABC Naga day uyon sa pagbubuto ni ABC President Asun sa pagtunaw kan oversight committee hearing. ABC nagmamauta na magkaigwanin pag-uurulay sigun sa pahayag ni Barangay Captain Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña kan Syudad Canaga. Nagkaigwa subot nin pag-uurulay ana mga miyembros kan ni ABC digdi sa laog kan Naga asin mayoriya day uyon sa pagbuto ni ABC President Asun Peñaflor pagpabor sa pagtunaw kan oversight committee hearing sa 27 nga barangay kan Syudad Canaga na kung saan nagkaigwan ng pag-uurulay iyo ang mga miyembro kan ABC 16 ang nagsabing daisinda konforme uyon sa naging desisyon ni Kapitan Asun na ex-officio member kan Sanggunian orog naman ta nagtutubod asinda sa oversight committee hearing ang paagi para man sa lehitimong masimbagan ana mga nagenyo kana mga nanunungdan na urog na sa mga aligasyon na korupsyon. Dagdag pa ni Francis Mendoza na daisubuot natatama asin daisubuot kursonada kan mga miyembros ang dapit sa mga issue mapadapit man sa laog kan Syudad Canaga kaya saro manini sa saindang tuto karon sa pag-uurulay ninda kaiban si Kapitan Asun
tawan doon kana mga miyembros kan EBC na magkakaigwan ng pag-uurulay ang asosasyon urog naman tatig tatawanan ninda ning importansya asin doon an kasilagan asin an konsultasyon. Yan tabi kakamping June an mga pareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Kakampi Mo. PDS Basta Bareta Sigurado Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang. Alas 6:37 at yan babalik tulos kita para sa mga ultimong bareta digdian sa Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumlanas Lapas Kakampi mo. ang bilog na bulan kang Hulyo. Pano ni mga aktibidad na pig-organisar kan lokal na gobyerno kang Camarines Sur sa tabang ka mga partisipanteng miyembro kan Provincial Disaster Reduction and Management Council, mga volunteers asin mga lokal na MDRRM office sa probinsya kan Camarines Sur. Ngunyan daw nakatalaan ang Tactical Emergency Casualty Care and Tactical Combat Casualty Care Training sa bawat man na July 8 sa 26 magkakaigwa ng DRRM Basketball League, July 8 to 26 sa DRRM Volleyball League, sa July 10 sa Good 12 DRRM Youth Summit, July 17 to 18 DRRM Roadshow, July 19 DRRM Kids Challenge, July 23 to 24 BDRRMC Rescue Olympics, July 26 to 27 First Camarines Sur EMS Challenge, sa July 27 DRRM Animation Contest, July 28 to 29 DRRM Debate Challenge, July 29 Typhoon Drill, July 30 DRRM Quiz Challenge, asin sa July 31 NDRM Culminating Activity. Mientras tanto, sa iba po mga baretan dyan tungo niyan, pigalaw man maapareser at yan sa sesyon regular kan sanggo ng Panlubigan kang Camarines Sur si Joe Petramos, ang OIC Branch Head kan Philippine Charity Supersix Office sa Camarines Sur. Yan taganing ipaniwanag niya sa mga miyembros kang Junta Provincial ang maparapit sa input kang STL Charity Fund. Pati naman ang LGU Sharing Scheme, asin remittance kang STL Charity Fund sa gabos na lokal na gobyerno sa probinsya kan Camarines Sur. Matandaan inot naman na pinanatan kan sanggo ng Panlalawigan kang Kamsur ang operator kang STL sa Camarines Sur na Even Chance Gaming Corporation huliban sa daipag-remit kan sa idang kahirasan sa mga lokal na gobyerno kabali sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Dahil obligado ang mga nagpaparehistro ng e-bike sa Siyudad Naga na magbakal asin magkabit ng plate number na ipinapabakal kan Naga City Bicycle Board. Yang kumabasya ng ordinansa manungod sa pagpaparehistro ka mga masadiri ng e-bike. Ang sulamenteng karibay sa registration fee yung stickers sa sarong e-bike na nagdalagan sa tinampo kan Siyudad Naga bilang rehistrado. Napagdamanda ang Naga City Bicycle Board, yung mismo ang nagpapabakal ng plaka sa mga nagpapasaralom sa seminar sa opisina kan Enro bago i-rehistro ang sa ilang e-bike. Sigun sa mga nakabakal, bakong opisyal na resibo ang pigtataw ka Naga City Bicycle Board imbes resibong binakalan sa bookstore. Ang ipinapabakal na plaka para sa e-bike, igwang selyo kan City Government as impirma ni Alcalde Nelson Ligacion. Ang kabaklan sa plate number, ang napapadalagan man sa bulsa kan bicycle board imbes sa kaban kan lokal na gobyerno. Ang bagay na nihari naman subot ipinaabot sa atensyon kan City Administrator kan Naga, alagad bayo man aksyon. May pampaliwanag ang Naga City Bicycle Board sa pagbabakal ninda ng mga plate number. Matandaan oras obligaro na kan Land Transportation Office ang pagrehistro kang e-bike. Magkakaigwaman ini ng mga plaka asin pwede na silang darakupon asin impound basado sa indang violation. Mientras tanto, mga tugang, suportado ni House Committee on Agriculture and Fisheries Resource Person asin Bicol Sarop Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan ang plano kan Department of Agriculture na i-blacklist ang mga fish importer
na may koneksyon sa smuggling. Sinabi ni MSUA na dapat na sa angataning kaso kan Department of Agriculture ang mga ini. Edot kani pinanunsyar ni Agriculture Secretary Francisco Choy Laurel Jr. ang plano na i-blacklist ang apat na importer na imbulto sa smuggling. Sarong rice importer, duwang fish trader, asin sarong sugar importer. Sa larong galay, sinabi ni MSUA na ang large-scale fish smuggling konsideradong economic sabotage kung ang kantidad kang produkto na pigpulbaran na ipalusot na mababa sa 1 million pesos. Ang kastigo digdi sa Raram kan Republic Act 10845. Habang buhay na pagkakaperso asin bulta ng kantidad doble ang kantidad kan pigpulbaran na ipalusot na produkto asin ang buwis na dapat na binayadan. Kumpiyansa sa Yamsuan na maging lay ang propostong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na may katuyan amindran ang Republic Act 10845 tanganing maikonsiderar na economic sabotage ang hoarding, profiteering, asing kartel ka mga agricultural pati naman fishery product na ang kantidad ay mababa sa 1 million pesos. Ang proposto aprobado na kan Senado pati naman kang Kamara de Representante. Ultimong baleta niya tungkol sa Senado lokal din naglalaog sa data kan Land Transportation Office ang mga natikitan kan Public Safety Office na motorista na igwang traffic violation gamit ang interconnectivity system. Bata na ang LTO sin lokal na gobyerno Canaga na kaigwan ng pirmahan para sa interconnectivity single ticketing system kung saan ang dakop kang LGO sa paikan sa indang traffic enforcer automatikong maristro umalaog sa data system kang LTO. Sa kunyan, nagpapasararan mili sa pilot testing gamit ang portable gadget na pang-ticket. Alagad kan biripikaron ang mga natikita na motorista kan Public Safety Office dawa saro mayong nagristro sa data system kang LTO. Matandaan imbes na citation ticket, ang sinabit ng bagong sistema, iyo ang ginagamit kang traffic enforcer sa mga boarding bayadan na pinalidad sa pagining online. Kan March 8, nagkaigwan ng pirmahan sa Memorandum of Agreement ang lokal na gobyerno Canaga sin LTO sa pagining Assistant Secretary Vigor Mendoza III para sa interconnectivity single ticketing system. Sa Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan, irido ang 40 persona matapos ang pagtamak ang turbulence sa sarong pampasarong eroplano sa Brazil. Ang Air Europa na sarong Boeing 787-9 Dreamliner hali sa pasiring sa Uruguay. May kabirugan 325 pasahero. Muli sa pangyayari ng emergency landing aeroplano sa aeroporto kang Natal sa Northeast Brazil. Dinala sa ospital ang 40 mga pasahero matapos magsapol ng pagkairido sa maribibang partes kansa ng lawas. Makalisman ang pirang oras, nagparagos ang flight pasiring Uruguay matapos sa gibuon ang inspeksyon sa aeroplano. Sa Maritime Sports, masikad na sa maabot na Biyernes ang pigaabangan na Governor Luigi's Second Aguila Cup. Inigibon sa Forte Sports Complex sa Capitol Complex sa Banawan, Campini, Camarines Sur. Sigun sa anunsyo ni Governor Luigi Villaferte sa opening night pasara sa Biyernes kang Aguila Cup, abangan na ang sarong exhibition game sa pagultanan kang Camsor Express asin PBA Moto Club Legends na kinabibilangan ni Jerwin Gaco, Rico Gerhofer as JJ Hildebrand, Joseph Yeho, Cyrus Baguio, Mike Cortez, Yancy de Ocampo, Mar Leonardo Actub, Sandy Salvacion, asinman si KJ Canyaleta. Bukas anasabit ng karawat na sa libreng pagdalan ka mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Kakampi Network News. Yan ang mga balita sa Kakampi Network News. Kunyang pong aldaw na Biyerkules, atras kan July 2023. Mga balita sa doon natabiyaran sa mga Kakamping Radyo. Nakaiban niya ito sa pagkatulog ng mga balita si Belen Desena sa DWEB-FM Camsur sa Rinconada. Frank Sotero sa KM Kakampi sa Partido, asin si Junel Cuba sa BBS-FM sa Naga City. Sa pangarangkan mga reporters, mga pagriban niya ito sa technical, kay Banang Kusikin Palma, digdi sa KM Kakampi Camsur Studio sa Naga City. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkatabay. Sagol sa mga sunod niya itong pagkatuling amin ng mga baretang online, on air. Ini po ang Kakampi Network News. PBS.